bakit hindi mo gawin? Malamig nang umuso si Yuan at saka ako tinitigan ng masama. Maaari akong gumanap agad. On the spot ka? Pero ang katawan ng kapatid ko ang sinunog niya. Alam mo ba kung anong talento meron ang kapatid ko? May S-level talent din siyang tiningnan. Papasok ka ba sa taong galit na galit? I'm starting to believe it a little at this moment at biglang nagsasalita si Wu Yuan. Maaari kong ipanggap ko na magpipino ng isang talentong daluyan ng dugo para sa iyo. Ngunit ang kondisyon ay kailangang lumuhad ang asungot na ito at humingi ng tawad sa akin. Pinahaba niya ang kanyang kanang index, mabangis na itinuro sa akin. Nahaharap sa kahilingang ito, gusto ni Yuan Feng na hindi nag-atubili. Agad na inutusan si Ling Kuan na lumuhad at humingi ng tawad sa akin ng walang pag-aalinlangan. Napatawa ko sa puso ko. Wala rin ka ba sa mukha ko? Nag-confirm lang si Yuan Feng. Boss, marami na akong naitulong sa'yo. Sigurado ka bang gusto mo akong lumuhad at humingi ng tawad? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Isa ka lang aso na sumusunod sa tabi ko, pinapaluhod kita. Kailangan mong lumuhad. Si Wu Yuan na nasa gilid. Nakatignan sa eksenang ito na sobrang sariwa sa puso, umiling at sumang-ayon itinaas ang mga kamay. Kung kailan lang naisip ng dalawa na parang nakompromiso siya, ang isa pang anunsyo ng sistema ay umalingaw-ngaw. Ang mga linya ng bawat pandaigdigang pagdinig na ang bilang ng mga manlalaro sa buong mundo na umabot sa level 1 ay lumampas sa 999. Ngayon ay binubuksan ang mga ranggo sa antas ng sistema ng kill, list at sistema ng kalakalan. Saglit na natuon ang atensyon ng lahat sa sistema sa kanilang isipan. Ang mga antas ng ranggo ay nagtatala ng kabuuang 900 sa 99 na tao at ang isa na unang nireranggo ay walang iba kundi ang pangalan ni Yuan Feng. Sa sandaling iyon, ang atensyon ng 5 Yuan ay natawag din sa 5 malalaking karakter sa tuktok ng listahan ng antas kung saan si Yuan Feng ay unang na-rank, biglang napabulalas sa pagkabigla. Si Mineni, ikaw talaga ang Yuan Feng na globally announcement. Ito talaga ang nakatala sa listahan ng antas. Walang oras para sabihin ito. Si 5 Yuan ay tila sinakal ang kanyang kapalaran nang biglang nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala, pinagmasdan ang eksena sa kanyang harapan. Dahil ang lalaking tinatreto lang na aso ni Yuan Feng ay kailangang gumamit ng talem para direktang maputol ang lalamunan ni Feng. Ang pumatay sa isang malakas na manlalaro sa listahan ng antas ay nagbibigay ng gantimpala sa isang layunin. Nakita pa ng prompt ang treasure gold, kahit nahanda ako, hindi makakatulong. Ngunit matigilan saglit, matagal ko nang pinlano ang sarili ko para lang patayin si Yuan Feng na lumitaw sa listahan. Alam mo, ang pinakasikat na kasabihan pagkatapos ng kalamidad sa nakaraang buhay. Iyon ang paraan upang maging mas malakas sa pamamagitan ng paghihiganti ay nakasulat lahat sa listahan ng pagraranggo, kahit na pinapatay lang nito ang ika-900 at 70 na pag-iral sa listahan ng ranggo. Tungkol naman sa anong uri ng treasure chest, ang una sa listahan ng pagraranggo ay maaaring bumaba, hindi ko talaga alam sa aking nakaraang buhay, ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang kaba ng kayamanan na ito ay talagang humantong sa pagkakahawak ng kamatayan. Ito ang lihim na sandata na pumatay sa Diyos at nanalo ng 100 laban sa nakaraang buhay. Talagang nakuha ko ito sa unang araw ng apocalypse sa buhay na ito. Pagkatapos ng sorpresa, huminto ako sa lupa, humihingi ng awa sa loob ng 5 taon pagkatapos makuha ang kanyang talento sa antas ng S, binuksan ko muli ang sistema ng chat sa pagkamatay ni Yuan Feng, ang una sa listahan ng ranggo, ang mga tinig ng mga talakayan sa online na ganap. Sumabog, ngunit walang nakatutok sa akin. Sa halip, inilagay kanila sa pagkamatay ni Feng kay Lei Ming, na kinagalitan niya bago ang imahe ni Lei Ming. Bilang isang malupit na mamamatay ay malalim na nakatatak sa isipan ng manlalaro ng ilang sandali at maraming boses na nananawagan para sa kanyang parusa ang lumabas. Ngunit si Lei Ming ay walang oras na para magpaliwanag. Kaya lang niyang subukan ang lahat ng posibleng paraan para makatakas ng nagkataon na biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Sa sandaling ito, nagulat siya nang malaman na ang kanyang mga katangian sa pag-iisip ay talagang tumaas sa iba't ibang antas mula sa ulan. Ang orihinal na punto ay isang bagay na umabot sa 5 bagay at ang mga manlalaro na orihinal na tumatalakay sa iyo sa pagkamatay ni Feng sa channel ng chat ay lumipat din sa isang bagong paksa na ang espiritu ay maaaring mapataas ng ulan ang mga katangian. Gayunpaman, alam kong may malaking issue ang Apocalypse Ray na ito. Ang pagpapahusay ng katangian ay pansamantala lamang.
Maaari lamang itong tumagal ng 4 na oras at pagkatapos ng 4 na oras, ang bawat manlalaro na naulanan ay mahuhulog sa isang 4 na oras na yugto ng kahinaan. Ang panahong ito ay kilala rin bilang ang pinakamadilim na 4 na oras ng mga susunod na henerasyon. Hindi mabilang na mga dimensyong lomet ang umuusbong. Malaking bilang ng mga dimensional na halimaw ang biglang bumuhos sa lungsod. Ang buong lungsod ay naging isang buhay na impyerno, ngunit kahit na alam ko ang sikretong ito, wala akong intensyon na ibunyag ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang tagapagligtas ay hindi ganoon kadali. Lumabas ako ng dormitoryo at tumungo din sa direksyon ng South Building. Dapat nandyan pa rin ang Student Union President sa dati kong buhay. Marami akong hinaing sa kanya pero isa lang doon ang paghihiganti. May isang tao na may napaka-espesyal na talento doon. Ito ang layunin. Ang biyahe ko pagkarating din sa South Building, tahimik akong lumapit gamit ang bagong nakuhang stealth talent. Sa oras na ito, binibigyang pansin pa rin ni Chief Foam at ng iba pa ang talakayan sa chat channel tungkol sa malakas na ulan. Bagamat nagmamay-ari si Chief sa kanyang talento at kakayahan, nararamdaman ang krisis mula sa malakas na ulan na ito. Pero sa team niya, may solusyon. Hindi makalaban ang kasakiman sa kanyang puso ay mabilis na naubos. Si Aya at Xiao kulang at kayang pigilan ang kanilang kasakiman. Makinig ng mabuti sa kanyang pagsusuri. Ngunit tulad ng ilang miyembro ng koponan ay umalis kamakailan, si Chief Foam ay biglang nakaramdam ng matinding krisis sa kanyang puso. Tapos wala na siyang time mag-react man lang. Isang wire ang tila bumaril mula sa kawalan at direktang pumulupot sa kanyang leeg. Tapos sumabog ng malakas ang katawan niya. Ngunit nang ang alikabok ay tumira, ang nananatili sa orihinal na lugar ay hindi ang katawan ni Chief Feng, ngunit isang kakaibang mukhang tela na manika. Sa sandaling ito, ang mga taga-IR ay tulala. Una niyang nakita ang biglang pagkawala ng presidente. May kakaibang kawalan sa lupa pagkatapos bago niya maisip kung ano ang nangyayari, may narinig siyang tunog mula sa silangan. Namatay din ang teammate na si Chalcon pagkatapos niyang maramdaman ang manipis na wire na bakal sa kanyang leeg. Sa ngayon, unti-unti kong nilalabas ang invisibility talent ko, nakatingin sa kakaibang manika sa lupa na magkahiwalay na ang ulo at katawan. Hindi ko talaga akalain na naisip na ito ni Chief Feng sa unang araw ng apocalypse, bagamat hindi ako makapatay sa ngayon. Ngunit ang pagpaparamdam sa kanya ng kalagayan ng hinahunting ay posible pa rin. Kinawayan ko ang kamay ko at biglang may lumabas na kakaibang elemental array sa lupa. Isang aso na may third ulo, kalahati ng taas ng tao ay agad ding lumitaw. Pagkatapos ay dinampot ng 3 ulong aso mula sa impyerno ang manika sa lupa at sumugod patungo sa hagdanan. Isa ito sa mga function ng Death Gripping Undead Slaughter Game. Ang bawat tao ay maaari lamang magbigay ng hanggang 10 at ang Death Grip ay tumatagal ng 4 na puwang ng kagamitan. Mayroon din silang iba't ibang kakayahan. Ang isa ay dalubhasa sa opensa, kayang bumaril ng mga pilak na karayom o mga bakal na kawad. Ang mga pilak na karayom ay responsable para sa malapit na labanan. Ang mga wire na bakal ay may pananagutan para sa mga saklaw na pag-atake. Napaka-maginhawa, 2 ang dalubhasa sa pagtatanggol. Maaaring magpatawag ng proteksyon na kalasag. 3 dalubhasa sa auxiliary combat summons sa mga patay na nilalang upang tumulong sa labanan para sa mga espesyalista na puro suporta. Maaaring magtakda ng 3 anchor point. Kumpletuhin ang instant teleportation sa kalawakan. Maaari itong maging, aniya, ang Death Grip ay isang napakakomprehensibong kagamitan. Sa sandaling ito, napatingin ako sa babaeng si Aya na nasa harapan ko. Siya ay may ganoong uri ng kabataan at dalisay na kagandahan. Mukha siyang masigla at mapaglaro at malikot. Kung hindi dahil sa pagdating ng Doomsday Game, malamang ay maituturing siyang isang matagal ng biro, at napaka-espesyal din ng kanyang talento sa paggising. Ito ay ang antas ng dagat, pamamaraan ng dugo at buto. Kailangan kong gamitin ang kanyang dugo para sa susunod na aksyon upang magparami ng malaking bilang ng dugo sa mga buto ng bulate. Loko yung lalaking yun. Actually freshman ako sa Dei University. Matagal na akong hindi nakakapasok sa Student Union. Hindi ako masyadong pamilyar kay President Chifeng. Palagi kong iniisip na ang Pangulo ay isang ipokritong pinatay, pero hindi ko pinansin ang sinabi niya, ni wala akong balak na patayin siya. Dalhin lang si Aya sa direksyon ng maliit na kakahuyan na parang naglalakad na aso. Tinitingnan ang sitwasyon, agad ko namang nilinggan ang mukha niya at mukhang dismayado. Binalaan siya ni Aya na don't judge me by my appearance, actually.
Napaka-unhygienic ko. Bad breath, lahat ng klase ng kapintasan sa katawan. 3 araw na rin akong hindi naliligo. Sinulyapan ko siya. Hinihiling mo bang ihatid ka muna sa pagligo? Hindi ito pampanitikan na pagpapahayag. Ako, bilang biglang nakaramdam ng hiya sa kanyang puso. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mapatlag kung ihahambing sa panloob na pakikibaka ng buhay at mahalagang mga halamang gamot. Muli, kinagat ni Aya ang ngipin niya. Biglang nagsalita si Jane. Actually, may AIDS ako. Anong coincidence? May AIDS din ako. Nasa iisang bangka talaga kami. Speaking of which, hindi ko na pinapansin si Ayala. Pagkatapos ay dumiretso siya sa maliit na kakahuyan. Sa puntong ito, ibig sabihin, si Ayala ay ganap na nawala ng pag-asa tulad ng pag-iisip niya kung lalaban siya hanggang kamatayan. Diretso kong pinutol ang palad niya gamit ang talem. Pagkatapos ay pinulot ko ang isang bato sa lupa, itinapon ito sa bahay pukyutan sa puno. Sa wakas, inutusan ko si Ayala na buhayin ang kanyang talento. Biglang, isang makapal na pulutong ng mga bubuyog ang natipon sa paligid ng kanyang palad, sinamantala ang oras na siya ay nag-aalaga sa insektong dugo ng go. Binuksan ko ang channel ng World Chat. Sino ang may-ari ng pagkakahawak ng Diyos ng kamatayan sa nakaraang buhay? Maging kauna-unahang manlalaro sa mundo na umabot sa level 2. Kaya lahat ng nasa chat channel ay curious kung paano naabot ni Bakanov ang level 2. Nakikita sa ilalim ng paghihigpit na nakaka-absorb lang ng 10 crystal box bawat araw. Hindi lang maabot ng mga manlalaro ang level 2, ngunit sa lalong madaling panahon isang pandaigdigang anunsyo mula sa system ang nagbigay ng pahiwatig. Ipinahayag na ang manlalarong Bakanov ang nag-trigger ng misyon ng parusa ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatay sa banal na Scroll Keeper. Ang lahat ng mga manlalaro sa buong mundo ay makakatanggap ng mga real-time na lokasyon ng Bakanov. Ang mga pumatay kay Bakanov ay makakatanggap ng mga sumusunod na reward na karanasan sa pamamagitan ng 10,000, karagdagang orange chest at isang karagdagang destiny skill. Ang anunsyo na ito ay agad na nagdulot ng siklab ng mga talakayan. Muli, nagkaroon ng sorpresa. Ang mga gantimpala ay mapagbigay. Handa ang mga tao na kabkubon si Bakanov. Ano sa lupa ang isang nagdududa na God Roller? Tanging ako lang ang may alam. Kapag dumating ang laro ng patayan. Napakaliit na bilang ng mga tao ang naging God Rollers. Dapat 10 lang sa mundo. Ngayon, God Rollers bilang pangalan. Iminumungkahi na sila ay mga dimensional na nilalang na pinapaboran ng mga Diyos. Ang mga tao ay walang kamalayan na layuan sila. Kaya noong nakaraan, maraming malalaki at ligtas na lugar ang itinuring ang mga roller ng Diyos bilang mga mascot. Dati, iisa lang ang malas matapos ang mayabang na pinatay ni Bakanov. Ang isang banal na parusa ay na-trigger. Ipaalam sa lahat sa mundo na ang God Rollers ay hindi maaring patayin dahil kapag napatay, sila ay magiging napakalakas na mga boss. Kahit na ang God Rollers ay parang mainit na patatas, ngunit sa pagkakataong ito ay papatayin ko ang lahat ng 10 God Rollers. Sa pagkakataong ito, point 1 ay napatay na ni Bakanov. Naisip ko na kung paano haharapin ang pagpapatupad ng batas tungkol dito. Agad kong binuksan ang trading system. Naglista ako ng isang bagay na ibinebenta. Ang mga kinakailangan sa pangangalakal para sa B-level talent scripture Green Spirit Fruit at ang Moon Goddess Blessing. Pagkatapos ay humarap sa World Channel para magsalita sa mga talento sa pag-advertise na maaaring magbigay sa mga tao ng karagdagang kakayahan para makuha ang blood crystal na gusto mo. First come, first served. Bagamat sinasabing first come, first served, ngunit napakalinaw ko na sa yugtong ito lamang. Kwalipikado si Bakanov na matugunan ang kanyang sariling mga kondisyon dahil ang Green Spirit, Fruit at Moon Goddess Blessing ay kagamitan na bumababa lamang kapag gumagamit ng Divine Scroll. Hindi nagtagal ay nakatanggap ako ng pribadong mensahe mula kay Bakanov. Sino ka? Paano mo nalaman na mayroon akong berdeng espiritong prutas at Moon Goddess? Wala ito sa saklaw ng aming pangangalakal. Sabihin lang sa akin kung handa kang ipagpalit ang pagdinig nito pabalik. Manatiling tahimik saglit bago ako ipagpatuloy ang pang-akit. Dapat mong sabihin sa akin ang epekto ng Qinglang Fruit. Kung hindi, hindi ko ipagpapalit ang pagpapala ng buwan. Maaaring bawasan ng Diyosa ang visibility at isumpa ang impormasyon. Pagkatapos ay hindi ka na magkakaroon ng mga salitang mababang antas na nakabitin sa iyong ulo, ngunit itong mahalagang artifact ng kalahati, ikaw na Tiger ay may napaka-frustrate setting na ang taong pumapatay sa buwan. Hindi ito magagamit ni Goddess Disciple, kaya hindi ito kailangan ni Bakanov.
Hindi siya magdaramdam na ipagpalit ito, ngunit ang epekto ng Qinglang fruit ay hindi alam sa ngayon. Hindi ako nangangahas na makipagkalakalan ng madali. Hindi rin ako nagdalawang isip tungkol dito. Sabihin mo lang sa kanya pagkatapos uminom ng Qinglang fruit araw-araw, ang bilang ng mga gintong prutas na hinihigop ng isa. Pero may isang bagay na hindi ko nabanggit, iyon ay ang berdeng espiritu. Ang prutas ay nagdaragdag din ng banal na apoy. Dapat mong malaman na ang maximum na limitasyon para sa mental na katangian ng bawat manlalaro ay 100 lamang. Bagamat napakakaunting mga tao ang maaaring maabot ang limitasyong ito. Ngunit sa aking advanced na talento at fireball, madali kong maabot ang limitasyong ito. Gayunpaman, pag lumapit kay Aya, sa kritikal na sandaling ito para sa wire na bakal na parang puwersa, na agad na nagbigkis ng mahigpit sa 4 na tao. Pagdating ng tagapagtanggol, pinapanood ang eksena. Galit na galit. Una, ang lahat ng goo-worm sa paligid ay nakolekta pabalik sa bote, pagkatapos ay ibinigay ang akal na alambre. Malabo na nahulaan ni Bonji Aya ang ibig kong sabihin, pero sa totoo lang ay ayaw niyang pumatay, at hindi rin siya nangangahas na pumatay. Ngunit sa larong ito, ang pagpatay, ang kaligtasan ng buhay at ang pangunahing prioridad ng lahat na nanindigan. Hawak ang talem ay dahan-daang naglakad patungo sa Iron Bonji at sa iba pa sa harap ng kanilang mga hiyawan para sa awa. Walang kahit katiting na awa si Aya dahil hindi pa nagtagal. Humingi din siya ng awa, ngunit ang mga taong ito ay walang awa na nanonood.